Buti pang isa lang yung pinakain mo pero tinutukan mo. So, yun yung gusto natin ng mga projects na maging inspirasyon ng ibang mga partners natin. Na huwag nyo nang bilangin kung ilan yung nabigyan. Ang bilangin nyo na yung natulungan nyo panghabang buhay, parang life-changing for them yung tulong. Kasi paminsan, pag one time lang, nagsasayang lang tayo ng resources. Kasi hindi naman talaga nakapagpabago ng buhay. Pero, magagawa natin ito pag galing sa loob yung dedication. Hindi ito maggagawa tayo ng programa, magpipicture taking tayo, tapos wala na. Okay naman mag-picture taking, basta mas mahaba yung programa kaysa sa picture taking. Diba? So, kaya ko siya kinakwento kasi sana siya yung maging pamantayan ng mga programang gagawin natin. Paminsan kasi, halimbawa, ako, I belong to many civic clubs. Marami civic clubs na gano'n na parang gusto, one time, big time, pero wala naman talagang follow through. Ako, halimbawa si Doktora, I am sure you will agree with me, ang mga doktor ayaw din ng mga one time na mga medical missions, di ba? Kung magme-medical mission, dapat bahagi lang siya ng isang mas malaking programa. Gaya na sabi ko, kung magbibigay ng school supplies, okay yun, kasi kailangan ng mga bata ng school supplies. Pero sana, bahagi lang siya ng isang mas malalim na programa. So, yun yung first. Mahaba pa pala. Nabalitaan nyo siguro na nagpapagawa tayo ng mga dormitories, di ba? Sinimulan natin to nung Vice President pa ako. Nung Vice President ako, nagpagawa tayo dun sa mga areas na malaki yung dropout rate sa high school, and the reason for the high dropout rates is that children have to walk very, very far just to go to school. So in the areas where we have dormitories, children would walk 3 to 4 hours each way every day just to go to school. As in, magsisimula maglakad alas 4 ng umaga, late pa sa alas 7 ng klase. Basta pag umuulan, kasi hindi ito flat ha. Yung lakad nila talaga mga bundok, mga rivers, iko-cross nila. So sa mga areas na yun, nagpagawa tayo ng dormitories. Meron tayong 2 sa Siayan, Zamboanga del Norte. Ang Siayan, Zamboanga del Norte, bukid ito, pinakamahirap na munisipyo sa buong Pilipinas for many years. Aside from Siayan, meron tayo sa Bukidnon, sa Sumilaw, Bukidnon. Tapos nagpagawa din tayo sa Eastern Samar kasi Eastern Samar is one of the poorest provinces all over the country. Dramatic yung improvement sa attendance sa mga schools. So, tinuloy-tuloy natin yon. Meron tayo sa Negros Oriental. Pero nung naging VP na ako, nagkaroon tayo ng first project, dormitory inside a state university. South Luzon State University yung Infanta campus nila. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Quezon. Di ba ang Quezon pahaba siya? Ang Infanta nasa taas siya. Malapit na siya sa Aurora. Mga ano din siya, mga bundok. Merong campus ang South Luzon State University doon. Yun yung first dormitory natin sa loob ng tertiary institution. Pero ang masayang-masaya kami kasi ang partner namin doon, Rotary Club of Makati. Masayang-masaya kami kasi ang dormers natin doon, staying there for free, ay mga members ng Agta and Dumagat tribes na first in their family to enter college. So, na-inspire kami doon. Na-inspire kami na hindi lang pala high school yung nangangailangan, pati din pala mga college students. So, nagpatayo pa tayo ng several more. Sa Calabanga, in Camarines Sur, coastal town, nagpatayo tayo. Dalawang pinatayo actually natin sa Bicol. One in Calabanga, Camarines Sur, one in Castilla, Sorsogon. These are inside state universities. Pero yung both areas, coastal community na ang mga estudyanteng titira, kasi pabukas pa lang sa January, ang mga estudyanteng titira, mga galing sa mga isla-isla. May bubuksan din kami, hindi pa nag-groundbreaking sa Palawan. Also inside a state university. Sa UP Cebu, nagpatayo din tayo. Ongoing ang construction ngayon. Dahil apparently marami sa UP Cebu na mga galing sa malalayong lugar. So yung dormitories tuloy-tuloy. Sa health, ewan ko, marami kaming pasyente na galing Bulacan. Ewan ko kung narinig nyo yung Bayanihan e-consulta. 'Di ba? Sa kasagsagan ng COVID,
nag-start tayo ng... Nandiyan si Sec. Hi, Sec. Good afternoon po. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Sec, for coming. Nagkukwentuhan lang po kami dito, kaya nakaupo ako. Kinikwento ko lang po yung mga ginagawa ng Angat Buhay. So, nung COVID po, kasagsagan ng COVID, nag-open tayo ng Bayanihan e-consulta. Marami kaming volunteer doctors from Bulacan. Marami ding pasyente from Bulacan. Alam niyo po, kaya yun naging programa kasi nung naalala niyo yung time na ang daming namamatay na hindi pa na-accommodate sa ospital. Delta yata yun Delta variant. Doon namin to naisipan. Paano tayo makakatulong sa congestion sa ospital? Gusto po sana namin nun maglagay ng field hospitals, pero apparently ang hirap pala. So, naisipan namin free teleconsult. Maraming ospital ang merong teleconsultation, pero hindi free. So, yung Bayanihan e-consulta, free teleconsult. Nung nag-umpisa pong bumaba yung mga kaso ng COVID, napalitan nyo ng mga ordinaryong mga kaso na sa specialists. So, ang dami pa din nating volunteers, tuloy-tuloy yun. Pero lately, hindi ko alam kina doktora ko na-update na po namin kayo. Lately, ang napansin po namin, 90% of our cases are mental health cases. So, ngayon po, ang Bayanihan e-consulta tuloy-tuloy, pero mental health cases na siya. Pero malaki po yung problema namin. Marami po kaming mga partners na mga psychological associations, saka mga guidance counselors na nagvo-volunteer. Pero karamihan po kasi sa consultations na ginagawa nila, nire-refer pa din nila sa doktor, sa psychiatrist, kasi kailangan ng prescription. Apparently, sobrang konti ng psychiatrists natin. Ang sabi po sa amin, 0.5 is to 100,000 patients ang ratio. So, ang problema po namin ngayon, napakahaba ng aming backlog. Dahil, una, matagal yung consultations. Pangalawa, hindi siya one time, paulit-ulit siya. Pangatlo, pag kailangan na ng doktor, nagbabacklog na doon. Ang dream namin, pero kailangan kasi namin ng pamahalaan dito, maibaba siya sa mga communities na magkaroon ng parang version ng teleconsultation na community-based para yung mga kababayan natin na walang access to specialists, na mga indigents. Pero ano na lang siya, limited lang siya sa indigents. Makatulong din tayo sa kanila. So, dream pa lang po yun ngayon. Pero ang hinahanapan namin ng paraan, yung aming mental health program. Gusto po namin ngayon po nagde-develop kami ng model na kasama yung mga psychological associations na gagawin din na community-based yung parang therapy sessions. Hindi po kaya sa dami ng kaso yung 1:1. So, gagawin po natin. Kanina na-mention ni Ma'am yung sa PWDs. Na-mention ni Ma'am yung PWDs. Advocate po ako ng community rehab. In fact, nung ako po ay naging congresswoman, ang ginawa talaga namin, community rehab, yung training the trainers. Dahil mahirap magkaroon ng access sa physical therapy sa mga ospital. Kaya mas mabuti sa community ginagawa. So, yung training ng mga BHW, training ng mga caregivers. Ngayon po, ang dream namin sa mental health program, ganun din yung gagawin. Na merong capacity yung community to help constituents who need mental health intervention. Yung disaster preparedness po, lagi din kaming nauuna on the ground pag meron disasters. Pero ngayon, mas una pa kami sa una. Alam niyo kung bakit? Nandiyan na kayo. Nung dati po, ako pa yung lilipad. Ako yung lilipad kung saan may disaster, naaawa po ako. Kasi ako, pupunta ako, babalik. Pero yung staff po namin, nag-Christmas, nag-New Year, kung saan may sakuna. Pero ngayon po, yung mga sakunang dumaan, yung mga lindol, yung mga bagyo, yung mga sunog, hindi na po kami mismo yung pumupunta. Ang ginagawa po namin, pag may ganun, ipapadala na lang namin yung lahat na relief goods o budget sa volunteer groups. Yung volunteer groups na po yung gumagawa. So maganda, 'di ba? Parang yung partnership nandiyan.
May binuksan po tayo ng bagong programa, yung Angat Sining. Hindi ko alam kung nababasa nyo kung nagpa-follow po kayo ng page namin. Meron na po tayong bago ngayon, Arts and Culture. Bakit po tayo nagkaroon ng Arts and Culture? Kasi po ang dami nating volunteer artists. Ano? Kanina, yung ating manunula dito na napakahusay, binasa yung kanyang tula. Gaya nung San Telmo, isang produkto ng eleksyon na ang daming mga artists na kailangan ng outlet sa kanilang artistic creations. Ang mga volunteers po natin, mga national artists, halimbawa si Ben Cab, si Ryan Cayabyab, si Alice Reyes, na volunteer ng kanilang services. So ngayon po, Father Memeng, iitim ka. Nakakaingit naman yan. Baka po gusto nyong umusog, meron pong shades. Malapit na po ako matapos. Ano po, patapos na. Yan. Umusog na kasi yung araw. Ay, mainit pa din. Okay lang. Ayan, tatapusin ko lang. Sabi ko, kaya natin to ginagawa. Ngayon po, meron tayong residents. Minementor po ng ating mga national artists na mga artists from public senior high schools. So, nagkakaroon po silang sessions every month. Kahapon, nung weekend, nagkaroon sila ng session. Street art yung session. Nung November, dinala namin sila sa Baguio. Minentor po sila ni Ben Cab sa ni Kidlat Tahimik. So, tuloy-tuloy yon. Gagawin po natin yon. Patapos na po yung first batch. Magkakaroon ulit tayo ng second batch. Hindi ko alam kung may taga-Bulacan. Doon sa batch ngayon, wala bang taga-Bulacan? Alam ko taga-Cavite meron na. So, galing po siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So, eto, patapos na. Kaya ko siya inisa-isa sa inyo. Just to give you an idea of what we have been doing, you don't have to do those things, but if you want to, you can partner with us. Pero we are encouraging you to do your own thing. Bakit po tingin natin mas mabuti you do your own thing? Kasi mas alam nyo kung ano yung pangangailangan ng lugar ninyo. Para yung programang gagawin nyo mas responsive sa lugar ninyo. Paano yun? I'm sure wala din kayong pera, gaya namin. Pareho din po sa amin na kahit walang pera, nakakahanap ng paraan. Kasi if there is one realization that na-discover po namin nung VP ako, ang dami po nating mga kababayan na mga ginintuan yung loob na gustong tumulong. Hindi lang alam kung paano tutulong. Pero pag pinakita nyo sa kanila na katiwa-tiwala kayo, yung tulong nandyan. Ito po panghuli na. Kasi parang ang traditional kasing fundraising talaga. Ang gusto ko sabihin, parang humihingi ka ng pera, pakapala ng mukha. Kami po, all throughout my vice presidency, hindi po kami tumanggap ng pera. Kung nag-aaya kami ng tulong, ang gusto namin partnership. Halimbawa, magpapagawa ng mga dormitories. Ang gagawin po namin, ipapakilala namin yung funder sa community. Yung funder sa community ang mag-uusap. Maghahanap sila ng contractor doon, magpapagawa. Yung kinukwento po ni Father Memeng kanina, na perang binigay namin sa Marawi, kung naalala nyo po, may protesta laban sa akin kasi nandaya daw ako noong 2016 elections. Naalala nyo yun? Yung tatayo na ako kasi patapos na. Nung kinasuhan po ako sa Supreme Court kasi nandaya ako sa eleksyon, kailangan ko pong mag-deposit sa Supreme Court ng 15 million pesos. Sana man ako kukuha ng 15 million, di ba? So, nangutang-utang po ako sa mga pinsan ng asawa ko. Ang na-raise ko lang po 7 million. Kulang pa ako ng 8 million. So, wala na po ako mauutangan dun sa 8 million. Meron pong isang grupo, ang tawag sa kanila, townswomen. Ewan ko lang kung narinig nyo na sila. Pero grupo sila ng mga kababaihan na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Gumawa po sila ng fundraising. Naka-raise po sila ng lampas, mahigit 7 million. 7.5 yata yung na-raise nila. Binibigay nila sa akin para i-deposit ko sa Supreme Court.
hindi ko po matanggap kasi 'di ba bilang government officials, bawal naman kami tumanggap. So hindi ko po tinanggap. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Supreme Court. Ang sabi po ng Supreme Court, hindi din nila matatanggap kasi dapat ako yung magfa-file. So sabi ko po sa kanila, pwede bang isauli nyo na lang dun sa mga nagbigay kasi hindi ko siya matatanggap. Ang sabi po nila, hindi namin yan masasauli kasi alam nyo ba na marami dyan nagbigay 50 pesos, meron mga drivers na nagbigay, meron mga kasambahay na nagbigay, parang it will break their heart. Eh, tamang-tama po at that time, kasagsagan ng Marawi. So tinanong ko po sila, eto yung suggestion ko, gusto nyo pagawa tayo ng mga bahay sa Marawi? Nakapagawa po kami ng isang daan na bahay sa Marawi, sa mga evacuees. Pero yung pera po, ayaw pa din naming hawakan. Ang ginawa po namin, kinuha namin na partner ang Xavier University. Yung Ateneo de Cagayan de Oro. Kinuha namin silang partner. Yung donor po, yung townswomen, pinadala yung pera sa Xavier University. Sila yung nag-manage ng pera. So kami lang po yung nagdala doon ng architects para i-design yung land preparation, etc. Pero ang nagdi-disburse ng pera, yung third partner. Kinukwento ko din siya sa inyo kasi isa din yun sa mga paraan namin para mapagpatuloy namin yung yung level of trust na nasa amin. Kasi paminsan pag nagtatanggap ng pera, may dudahan na, 'di ba? So pangalagaan niyo 'yon. Ngayon po na NGO na kami, hindi maiiwasan kasi wala nang opisina. So ngayon nagkakaroon ng fundraising, pero halimbawa pag may nagbibigay ng pera, alam nila kung saan yun mapupunta. Sila po yung, sinusulatan namin sila, may resibo, sila yung pumipili, bibigyan namin sila ng menu, ng mga programa, saan nyo ito gustong gastusin, paano nyo ito gastusin. Parang may say lagi. So, mahirap po mag-run ng organisasyon. Asa na si Patrick? Mahirap mag-run ng organization. So, habang wala pang problema, mag-create na kayo ng mechanisms para maiwasan yung problema. Kasi yun po yung nakasalba sa amin. We were able to survive because we anticipated the problems way ahead. Si Father Memeng, kinikwento kanina na nagkita kami sa Bustos. Alam niyo po, Father Memeng, yun yung dahilan kung bakit hindi ako nakulong. Nakasuhan po ako ng sedisyon. Nakasuhan ako ng sedisyon kasi meron pong whistleblower, ang pamahalaan na nagsasabi na nagpo-plot daw kami laban sa pamahalaan. Ang kamiting ko po mga pare daw na merong eyewitness sa aming meeting, na yung meeting daw namin nangyari sa Ateneo de Manila. Kinasuhan po kami lahat, 13 yata kaming may kaso for sedition. Buti na lang, nasa Bustos ako. Very public event, covered by media. So, ang dami ko pong pictures. Kaya yung picture namin ni Father Memeng, kabahagi sa aming ebidensya. Pati po yung aming toll receipt, ginamit namin na ebidensya. Kasi yung panahon pong sinasabi na nakikipag-meeting ako sa Ateneo, nasa Bustos ako. Kaya, may utang na loob ako sa Father Memeng. Pero anyway, sa panghuli, I look forward to continuing the work with you. Huwag niyong isipin na natalo tayo. Hindi tayo natalo. Kasi kung hindi dahil sa election, hindi tayo nagkakakilala. Diba? Kung hindi dahil sa election, hindi kayo na-involve sa kahit anong kampanya. Yung laban, patuloy. Hindi kailangan ng posisyon para makatulong. Yung ating pong pagtulong depende sa binibigay sa atin na opportunities. Mas malaking opportunity, mas malaking tulong ang pwede natin mabigay. Mas konting opportunity, mas konting tulong. Pero ang parati lang nating iisipin, no help is too small. Diba? Kahit isang buhay lang yung mabago nyo, napakalaki na nun. Kasi yung rippling effect yun, magre-reverberate na. So, wag na tayong, mandami pong problema ng bayan, nafo-frustrate tayo. Marami nagtatanong, may pag-asa pa ba? Ang parati ko pong tanong, ang pag-asa na sa atin. Huwag na tayong umasa sa pamahalaan. Totoo na, pag may mga kakatiwalian, kailangan tayong magboses. Pero kung ano magagawa natin with the little that we have, sapat na yun. Kaya mabuhay po kayo. Magandang hapon ulit sa inyo lahat. Iwan!
Maraming salamat po, Atty. Lenny Robredo. Maraming salamat po sa dedikasyon na patuloy po niyo ipinapakita. Maraming salamat po sa pagmamahal sa bayan natin.